Umasa siya mapapabilis ang paglakas nito, kaya ngayon ay nakadama siya ng disappointment sa sinabi ng kanyang tito Alfred na ganun pa rin ang lagay nito. Go on and act like the happy bride. I'll keep you updated regarding your father's condition. Nito. Huwag ka mag-alala. Nabawasan ng worries ng dad mo kaya malamang na makatutulong iyon sa mas mabilis sa pagbuti ng kalagayan niya. Tumango siya. She could only hope so. Nang balingan niya si Dan ay nakita niyang nakatingin din ito sa kanya. Parang nasabit sa kung saan ang hiningang dapat hugutin niya. Kanina pa lang, pagdating niya sa opisina ng judge ay tinabla na agad siya ng kakaibang dating nito. Halos hindi na niya ma-imagine ang dating itsura nito. Para bang isang bagong tao at isang estranghero ang nasisilayan niya ngayon at wala na talaga ang dating Dan na nakilala niya. The man was so forceful, so dynamic, and so mesmerizing she had a little trouble taking her eyes off him. Ngayon ay nagkakagano na naman siya na para bang namamagnet ang mga mata niya rito, which seemed utterly ridiculous considering the fact that the guy did not meet and mean anything to her. Doesn't mean anything to you? Asawa mo kaya yan? May nilikhang ipo-ipo sa kalooban niya ang ideyang iyon. Agad na ibinaling niya sa iba ang kanyang tingin bago pa siya tuluyang mahibang. The mock celebration was mercifully short. Maliban sa kanila ni Dan, ang kanyang tito Alfred lang siguro ang nakakaalam ng totoo tungkol sa kasal nila ng lalaki. Napansin niyang panay ang tingin sa kanya ni Gwen. Parang inuuri siya nito. Mabait naman ito sa kanya kahit nung una pa lang na ipinakilala sila sa isa't isa ni Dan, kaya malamang ay nagtataka lang ito sa bilis ng mga pangyayari. Nang matapos ang salo-salo ay nagkanya-kanyang lulan na sila sa kanilang mga sasakyan. Magkasabay sila ng kanilang tito Alfred sa pagpunta sa opisina ng judge at sa pag-alis nila ay kay Dan na siya sasabay. Sa bahay nito sila tutuloy. That was where she should stay for the meantime. Half for show and half because of the role she needed to play in her husband's life. Paghinto ng sasakyan sa driveway ay agad na siyang bumaba. Naglakad na siya papunta sa main door at hinintay na lang niya roon si Dan bago siya pumasok. Bukas na ang pinto dahil sa maid na sumalubong sa kanila. Inasahan niyang pauunahin siya ng lalaki sa pagpasok, pero nung makalapit ito sa kanya, ay walang babalang basta na lang siya pinangko nito. Impit siyang napatili. Ngalingaling singhalan niya ito, ibaba siya nito pero naroon pa rin ang maid na tila tuwang-tuwa sa panonood sa kanila, kaya nagpigil na lang siya. A woman should be carried over the threshold of her new home. Bulong sa kanya ni Dan habang buhat siya nito. Napapikit siya. Get it over with and fast. Piping usal niya. Para kasing may kumiliti kaya nang madama niya ang buga ng hininga nito sa tainga niya. Noon din lang niya naranasan ang mabuhat at natuklasan niyang nakakaaliw pala ang pakiramdam. Lalo na ang pamangko sa kanya ay tila ba hindi man lang nabibigatan sa kanya. Then must be working out a lot. Kung bubuhatin kasi siya nito ay parang isa lang siyang batang gayong alam niyang umaabot ng 105 pounds ang timbang niya. Sandaling para siya nahimok na ito ang pagpapanggap ng isang bagong kasal siya at isandalang ulo niya sa balikat ng lalaki. Aminado siya nakakatuksong ang sandalan iyon dahil parang ang lapad at ang tigas niyon. Pero mabuti at nahulasan siya. May kung ano bang hangin at nagkakaganyan ka? Napipikon tuloy na naitanong niya sa sarili. Napakalaking sumpa naman sa kanya ng tadhana kung bigla siya makadama ng infatuation sa lalaki. No, that would be like putting her heart in his hands. He would most certainly crush it. Kaya dali-daling sinikap niyang itaboy ang kiliting nagpupumilit bumalot sa kanya. He carried her effortlessly, not only over the threshold but up the stairs and into a bedroom. Sa laki at pagkakaayos pa lang ng silid ay nahinuha niyang malamang ay master bedroom yon. Dun ba siya patutulugin ito?
katabi nito. Hindi nila napag-usapan ng tungkol doon. Ang sabi lang nito ay walang sex na mamagitan sa kanila, pwera na lang kung gusto niya. Pero ayaw rin niyang matulog na kasama ito sa kwarto. Noon nagising ang diwa niyang napasarap yata sa pagtulog. Pero bago pa siya makapagsimula ang pumalag ay ibinaba na siya nito. "Kwarto mo ba to?" Tanong niyang iginala-gala ang kanyang tingin sa silid. "It was, pero ikaw na munang gagamit ito." "Hindi na, doon na lang ako sa ibang kwarto," tanggi niya. "Please, don't argue. May adjoining room ito at doon na lang ako mag-stay. I prefer that used to room." Makikipagtalo pa sana siya pero parang magsasayang lang siya ng laway at pagod kaya tumahimik na lang siya. "Pakitang tao man lang, dapat siguro huwag muna akong pumasok sa opisina ngayon. But it doesn't mean we have to endure each other's company the whole day. Malaki naman itong bahay. Go do whatever you want." Pagkasabi nito niyon ay naglakad na ito papunta sa isang nakasarang pinto. Hinila nito iyon pabukas. Iyon marahil ang tinutukoy nitong adjoining room. Lumipat ito roon, saka hinila ito ulit, pasara ng pinto at nakapagitan ang mga silid nila. Pabagsak na umupo sa gilid ng kama si Den. It had been a big day and it was but natural for him to feel drained. Pero hindi lang sa pagkakasaid ng enerhiya ang nadarama niya. There was also this sense of awe and disbelief. Ni sa hinagap ay hindi niya naisip na darating ang ganung pagkakataon sa buhay niya kung kailan ang babaeng minsan ay itinuring niyang napakalayong maabot niya ay asawa na niya ngayon. It felt so surreal. Napailing siya nang maalala niya ang sakit ng kaloobang idinulot ng ginawa ni Mara sa kanya. When she kissed him many years ago, his heart lurched and then did several somersaults inside his chest. Pakiramdam niya ay siya ng pinakamapalad na lalaki sa mundo dahil ang babaeng dati tinatanaw-tanaw lang niya ni hindi nga niya magawang ligawan dahil sa kawalan ng lakas ng loob ay siya pang lumapit sa kanya at humalik sa kanya. She was a princess and what was he? Not exactly a pauper but he was not of the same caliber as the guy she wanted was used to mingling with. Kaya nga siguro hindi siya makaipon-ipon ng sapat na tibay ng dibdib para sabihin dito ng tahasan ang nadarama niya para dito. Nung halikan siya nito, hindi na muna niya inisip kung anong rason kung bakit ginawa nito iyon. Ang importante ay ang di malirawan na kaligayahang idinulot niyon sa kanya. He even started hoping and started having delusions. Baka naman may gusto rin siya sa akin at hindi lang nito magawang aminin yun. Ilang araw siyang umasa, ilang araw siyang naging masaya. And then came that blow. Isang kakilala nagkwento sa kanya ng ibinulalas ng dalaga. "I don't like him. I never will and I'd rather kill myself than be his girlfriend." Iyon daw ang pinagsisigaw nito. Ilang linggo ring umikil-kil sa pandinig niya ang mga katagang iyon. May pride din naman siya kaya iniwasan na niya ang dalaga magmula noon. Hindi niya inakalang nagkaroon pala ng ganoong kalalim na pilat sa puso niya ang kaganapang iyon na napakatagal nang lumipas. Pagkatapos ng araw na iyon ay pinilit niyang kalimutan na lang ang dalaga. Sa halip ay sa pag-aaral niya mas itinuon ang kanyang atensyon. And with magnificent results, lalong tumaas sa mga marka niya at ang mag-graduate siya sa kulang na lang ng ilang puntos at magiging summa cum laude na sana siya. He worked for a while and got an MBA degree at the same time. Nang magkasakit ng tiyuhin niyang may-ari ng Exaco ay siya nang naatasa magpatakbo muna niyon. Mabilis na napaunlad niya ang kumpanya para bago pa yumaong tiyuhin niya ay ipinasa na nito ang tuluyan ng pamamahala niyon sa kanya. Mabilis na napaunlad niya iyon hanggang sa ituring na iyon na isang success story sa larangan ng pagninegosyo. He made a name for himself and with it came all the perks. A very healthy bank account, a good life, and a very active social life.
Hindi naman siya ermitanyo. Pagkatapos niyang i-renovate ang sarili, imahe at pag-uugali niya ay naging mas sociable na siya. Ilang babae na rin ang dumaan sa buhay niya, pero ni isa sa mga iyon ay hindi umagaw ng malalim na interes niya. At totoong sinabi niya noon kay Mara, girlfriends were sometimes more trouble than they were worthy. Sa kabila ng mga nakamit niya sa buhay, ay para may kulang pa rin. He kept on looking for it, but it continued to elude him. Siguro ay dahil na rin iyon na siya mismo ay hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Hanggang sa may matuklasan siya. Isa iyong kaalamang napaka-ironic at noon niya ipinalagay na baka maipapahiwatig sa kanyang tadhana. He seized the opportunity. Ginamit niya ang kanyang natuklasan para makamit niya ang isa sa mga ultimong pangarap niya. And now, Mara, the woman of his dreams, had wonder of wonders, become his wife, his trophy wife. Malalim na satisfaction ang nadama niya sa ideyang iyon. You're pathetic, tuya niya sa kanyang sarili. Para namang magiging masaya na siya sa ganoon, pero ng mga sandaling iyon ay parang sapat sa kanya iyon para matahimik siya. May kakaibang satisfaction na hatid sa kanya ang kaalaman ng babaeng minsan ay parang diring-diri sa kanya ay asawa niya na ngayon. And she would be his wife for at least a year. Sapat na siguro sa kanyang maipaglangkadan sa madla na asawa niya ito at magagawa niya iyon sa loob ng 1 taon. Totoo rin naman na kailangan niya ng kapareha sa buhay, iyong makakatulong sa kanya. Mara was the best choice, and if only for that, he should be happy. Nagkasundo sila pagkatapos ng 1 taon ay pag-uusapan nila kung maghihiwalay na sila o hindi. Sapat na siguro ang panahong iyon para makontento siya sa kaalamang nakamit niya ang isang pinakamimithi niya. She would be his ultimate prize and it was not necessary for her to fall in love with him. Nakadama siya ng pandaliang hiya sa ginawa niya. Did it not make him truly pathetic? Pero kung may matatauhan man siya sa buhay, iyon ay ang pagtanggap sa kung anumang biyayang malalaglag sa daraanan niya at huwag nang maging matanong at mapili pa. Para kay Mara, madaling ipaliwanag sa mga kakilala ang hindi muna nila pag-honeymoon ni Dan. Magiging abala kasi ang lalaki dahil sa 2 kumpanya ang pamumunuan nito. Ang EXACO ay pwedeng bispistahin na lang muna nito dahil maaayos naman ang lagay niyon at mapagkakatiwalaan ng mga tauhan doon. Pansamantala ay kumpanya nila ang mas tututok ito. Sa opisina ng kanyang daddy ito maglalagi. Kung may dapat siyang ikatuwa, iyon ay reaksyon ng kanyang daddy nang dalawin nila ito sa ospital ni Dan. Matagal-tagal nang gising ito at mukhang naiintindihan nito mga sinasabi nila. Ipinakilala niya rito ang lalaki bilang asawa niya. Saglit na napamaang ito. Minasdan nito si Dan. Matagal. Kapag kuwaning umiti ito, para bang nabunutan nito ng tinik. Hindi na siya nagulat doon. Alam naman niyang isang mithi ng kanyang daddy ang magkaroon siya ng asawa. Alfred told me about you. Nito sa lalaki. He said you're okay. I trust him. Be good to my daughter. I will be, sir. I promise. And don't worry. I take care of everything. Saad ni Dan. Including your daughter. Ginagap nito ang palad niya. Sakahin nagkanito iyon. It was just for show. For her father's benefit. Alam niya iyon at naghanda siya roon. Kaya nagulat siya nang parang mayroon siyang madamang tuwa sanhi ng pagkakakulong ng palad niya sa mga kamay ng lalaki. What for? Naitanong niya sa sarili niya. I'll be here for her and for you too. Dagdag ng lalaki saka inakbayan siya nito. She must be crazier than she thought because she did feel a sense of security because of what she said and did. Para siyang tanga, nadadala sa palabas na alam naman niyang palabas lang. Pero sa sandaling panahon ay ninanais niyang maniwala na
na may sasalo nga sa pansinin ng kanyang daddy kaya hindi nito kailangang magbabagabag ng husto. She laid her head on Dennis' shoulder. Nakikiride on lang siya sa palabas nila, katwiran niya sa sarili. But she had to admit that what she did felt nice. Hinig ka naman nito ang tuktok ng ulo niya. It was funny how she had never felt that way with the guys she had been with in past. Siguro'y dahil wala naman siyang pagsubok na kinakaharap ng mga panahong iyon. Hindi katulad ngayon. Ang ideyang nandoon si Den para akuin ang mga pagpapagulo ng isip niya ay may kakaibang epekto sa kanya. She was prepared to be antagonistic towards him. After all, it was like he gave her no choice but to marry him. Pero naisip din niya, nasa kanya pa rin naman ang pagpapasya at pareho rin silang makikinabang sa kasunduan nila, kaya isinantabi na muna niya ang animosity na nakahanda niyang ipamalas dito at natuklasan niyang mas madali yata ang pakikipag-cooperate dito. Okay, that's enough. Giit niya sa sarili nang maramdaman niyang masyado na yata siya nag-e-enjoy sa drama nila ng lalaki. Pagkagaling ng ospital ay nagkanya-kanyang lakad na sila ni Den. Tumuloy ito sa opisina, samantalang siya naman ay umuwi na muna. She had a lot of time in her hands. Ngayong si Den ang nag-aasikaso sa problema ng kumpanya ay halos bumalik na sa dati ang kanyang routine at natagpuan niya na babagot siya. Kahit nga ang pangabayo ay hindi na masyado nakakatuwang gawin. Ano bang pinagkakaabalahan niya nung ang daddy pa niya ang namamahala sa kumpanya? Kung tutuusin ay pareho lang ang sitwasyon niya ngayon pero hindi niya matandang nabato siya dati. Bigla ay parang nabuksan ng mga mata niyang wala palang kawawaan ang mga pinaggagawa niya noon. What did she do anyway aside from pampering herself? Ang pagpipinta niya na itinuturing niyang adhikain niya sa buhay ay mistulang pampalipas oras din lang niya dahil naman siya ay nagseseryoso. Mangilan-ngilan pa lang ang napipinta niya at kahit masasabing na ibenta mga iyon sa art gallery ng kakilala niya ay hindi sapat iyon para masabing pinagkukunan niya ng kabuhayan ang kursong pinag-aralan niya ng ilang taon. Tuloy ay nakadama siya ng hiya sa kanyang sarili. There she was, an able-bodied adult, and yet she was not doing anything to earn her keep. Dahil doon ay nagpasya siyang magseryoso sa pagpipinta niya. Ang tanging kailangan niya ngayon ay ang isang subject na aakit ng interes niya. Isang kwarto sa bahay nila ang ginagamit niya bilang studio. Maganda liwanag doon at nakaprograma na sa kanyang utak na magtatrabaho siya kapag naroroon siya kaya pinili niyang doon magtungo. Umupo siya sa harap ng drafting table na nasa isang sulok ng silid. Nag-sketch lang siya. Kalimitan ay sa paggawa niya ng ganoon lumalabas ang magiging tema ng ipipinta niya. She let her mind wander as she held a Staedtler pencil in her hand. Hindi niya namamalayan ay gumuguhit na siya. At nang makita niya kung anong nilikha ng kamay niya ay natigilan siya. Mukha ni Den ang tumambad sa kanya. Ano ba nakakagulat doon? Major upheaval ang nilikha nito sa buhay niya, kaya natural lang na sigurong opikahin nito ang pansin niya. Kasalukuyan siya nag-iisip kung itutuloy niyang gawing painting ang na-sketch niya nang tumunog ang kanyang cellphone. Mara? Oh, napatawag ka. Nakilala agad niya ang boses ni Den. Where are you? Dito sa bahay namin. Ba't nandyan ka? Ipinilawanag niya ang dahilan. I see. Well, did you find any inspiration? Tanong nito. Medyo. Hindi pa sure. Nag-aalangan siyang sabihin ditong ito ang naging inspirasyon niya. Well, I need you tonight. Saad nito. Parang ginapangan siya ng malakas na kuryente sa sinabi nito. Kakaiba ang dating niyon sa kanya. At ikaw ay isang malaking hibang. What for? Tanong niya. May get-together kami ni Pancho. Kadarating lang niya galing state kasama ang pamilya niya. Did you know that he ended up marrying Emily Ruaza? Pamilyar sa kanya mga pangalan sinabi nito.
Nag-aral din ng mga iyon sa universidad na pinasukan nila ni Den. Really? Usal niya. Noon ay may tuturing na crush ng bayan si Emily, samantalang hindi pansinin ng kababaihan si Pancho. Hindi ko pa sinabi sa kanila na may asawa na ako. I want to surprise them. Saad nito. So, I hope you can make it. You better make it. Tila iyon ang ipinapahiwatig ng tinig nito at dapat lang sigurong sumama siya rito dahil iyon ang papel niya sa kasunduan nila. Of course I can. Tapos na rin naman ako rito. Marami pa akong oras. Good. I'll see you at 7. Anito. Ramdam ni Den ang matinding satisfaction habang nakaupo siya sa mesa kaumpok ang mga dating kaeskwela niya. Iyon ang unang pagkakataong sumama siya sa salo-salo at kitang-kita niya ang pagkagulat sa mukha ng mga kaharap niya ngayon nang dumating siya. Marami na rin sa mga ito nagbago ang anyo pero siya ang may pinakamalaking pag-iiba ng imahe. And seeing Mara with him knocked the pants out of them. Kayo nagkatuluyan, Brad? Bulalas ni Pancho nang maipakilala niya si Mara bilang misis niya. Aba, akalain mo, ligaw tingin ka lang doon diyan ah. Nakakagulat ba bang may type at may mataypan siya ni Mara? Sabad naman ni Samantha, kasamahan niya sa org nila noon. Just look at our Den, hunk na hunk. Mara acted like the perfect wife. Mukhang tama ang hula niya. Bihasa ito sa social graces at lutang na lutang ang kaalaman nitong iyon sa pakikiharap sa mga kakilala niya. At may tinatago rin pala itong galing sa pag-arte at natuklasan niya. Hayon nga at yumakap pa ito sa braso niya para bang ipinangangalandakan itong pag-aari na siya nito kaya huwag nang magtangka ang kahit sino na may pag-iinteres siya. Napangiti siya. Tuwang-tuwa. Hindi ba't iyon ang isang senaryo na ninanais nang mangyari? Ang mahirap ito sa mga dating kakilala nila at ipakita sa mga itong mag-asawa na sila. That would be his vindication. Iyon din ang may tuturing niyang ultimong patunay na nasa kanya na ang lahat ng pinapangarap niya. Mara snuggled against him like a cuddly kitten. Daman niya ang lambot ng mga kurbada nito at nalalanghap niya ang samyo ng pabango nitong parang napakasarap singhutin. She was not really beautiful but she carried herself well and that made her a very attractive woman. May nadama siyang igting sa katawan niya. Normal na reaksyon lang siguro iyon. Tao lang naman siya, hindi gawa sa bato. Bunsod niyon kaya mas kinabig pa niyang asawa niya. But he suddenly found himself wishing they were husband and wife in the real sense of the word. Hep, lumalagpas ka na yata. Paalala niya sa sarili niya. Nang magpasya siyang alokin ng deal si Mara para maging asawa niya ito, ay alam niyang limitasyon niyon. Hindi naman siya naghahangad ng higit pa roon. Ipinagmamalaki niyang nagawa na niyang palisin ang infatuation niya rito at patunay niyon ay ang kusang paglalagay niya sa limitasyon sa relasyon nila. Hindi niya dapat kalimutan o ipagwalang bahala iyon. To want more than that, what they had agreed on would be courting trouble. Ang sweet niyo naman, kainggit, pabirong reklamo ng isa pang kasamahan nila. Bagong kasal, pagbigyan niyo na, sambot ng isang kasama nila sa umpukan. Hindi ka man lang nag-imbita, sumbat ni Pancho. Civil wedding pa lang naman sa church wedding ay imbitado kayong lahat, sabi niya. Totoo yan ha? Wika ni Samantha. Promise, saad niya, pero kasunod niyon ay nakaramdam siya ng panlulumo. Bunsod iyon ang kaalamang hindi sila aabot sa ganoon ni Mara. Step on the brakes, man, wika niya sa kanyang sarili. Mukhang masyadong napapasarap ang pagpapanggap niya kaya gusto na niyang totohanin niyon. That would not do. He needed to keep reminding himself that. And if ever Mara found out what he did, well, she would most likely hate him. Kaya ang mas dapat ay ang magpaasa na lang siya sa panahong iyon kung kailan pwede niyang ipangalandakan sa madla at sa sarili na rin niya na nagawa niyang abutin ang lahat ng kanyang pangarap. Inabot sila ng lagpas hating gabi.
Magmamadaling araw na yata na maghiwa-hiwalay sila. Halatang antok na si Mara at pinipigilan na lang nito ang paghikab. Ayon sa pagkakaalam niya ay may pagka-spoiled brat ito, pero mukhang kaya rin naman itong rendahan ang sarili nito kapag kinakailangan. Posible rin naaapektuhan nito ng husto ng mga problemang sinuong nito, kaya ngayon ay nabawasan ang di magandang pag-uugali nito. Whatever the reason, he was surprised to find out that she could be a pleasant person to be with too. Parang napaka-genuine ng pride na nadarama niya sa pagpapakilala niya rito bilang asawa niya. Nang nasa sasakyan na sila ay sandali pa sila nag-usap. Pero maya-maya mukhang hindi na nito nakayanan ng antok. Natahimik na ito at nang sulyapan niya ito ay nakita niyang nakasandal na sa headrest ang upuan ng ulo nito. Tulog na ito. A wave of tenderness washed over him as he looked at her. At habang nakatingin siya rito, ay parang may isang damdaming nagsisimulang umahon sa kanyang pagkatao. Pamilyar sa kanya ang damdaming iyon at tila ba nagpupumilit iyong makalabas mula sa kinabubuunan sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. No! Inalis agad niya ang pagkatingin niya rito at sa pagmamaneho na lang niya itinuon ang kanyang pansin. Na makapasok na sila sa bakuran ay ilang sandali nag-atubili bago niya tinapik-tapik ito sa pisngi. "We're home," sabi niya rito nang pupungos-pungas na dumilat ito. "Oh, yes," anito, saka isinandal uli ang ulo at pumikit ito. Napailing siya. "Come on, get inside," sabi niya rito. "Wake up, babe." Natigilan siya. What did he call her? She was not this, babe. Bakit ba yun ang naitawag niya rito? "Gising na, Mara," udyok niya rito. Pero paano walang balak itong pansinin siya? "Oh, what the heck," nawika niya at pagkatapos niyang kumuha ng buwelo ay binuhat na lang niya ito. Naalimpungatan nito, parang gusto nito magprotesta. Pero mukhang may pagkamantika itong matulog dahil pagkatapos na bahagyang pagangat ng ulo nito ay isinandal uli nito iyon sa dibdib niya. Naalala niya ang unang beses na binuhat niya ito. Araw iyon ang kanilang kasal. Even then, she felt warm and cuddly. Noon pa man ay parang gusto na niyang hapitin ito at dantayan ng halik ang mga labi nito. Lalong maigting ang pagnanais niyang gawin iyon ngayon. Bakit nga ba hindi? They were married after all. Ano ba naman ang halik? Hindi naman siguro labag yun sa kasunduan nila. Hindi na siya masyadong nag-isip. Sa halip ay sinunod na lang niya ang udyok ng kalooban niya. Pero nang lumipat ang mga labi niya rito at saka niya natuklas ang isang pagkakamali yata na gawa niya. Something similar to an electric shock flooded his system at kagaya ng isang napapadikit sa buhay na kawad ng kuryente, parang hindi niya magawang kumawala. A gentle sip of her lips did not seem to be enough. He found himself wanting more. At bago pa niya napigilan ang kanyang sarili, ay nagawa na niyang palalimin ang paghalik niya rito. She was having the most wonderful dream na hinuha ni Mara iyon nang maramdaman niyang may humahalik sa kanya. Kanina pa siya natutuwa sa panaginip niya. Noong una ay para siyang ipinaghehele sa duyan, pero ang duyan ay tila hindi gawa sa lubid, kawayan o ratan. Imbes ay matigas na mga bisig iyon na may katernong sintigas ding dibdib. Oh, how she loved her dream. And then she felt gentle lips brushing over hers. Katulad yata iyon ng paru-parong dumapo sa bulaklak at sumimsim sa nectar niyon. At kagaya ng isang bulaklak na nag-aanyaya ng paru-paro, nilagyan niya ng puwang ang kanyang mga labi bilang imbitasyong mas palalimin ang pagsimsim doon. Hindi siya nabigo. Pagkaraan ng ilang sandali ay nadama niya ang naging mas maigting at mas may bahid na kaunting dahas ang panlalasa sa kanyang mga labi. Noon na nagsimula magising ang kanyang diwa. Shock ang una niyang nadama nang matukoy niyang hindi isang panaginip ang lahat. Totoong may humahalik sa kanya at iyon ay walang iba kundi si Den. Pero ang hindi shock na iyon ay mabilis na nahalinan ng kilig at mawari niya kung kanino mga labi ang nananalasa sa kanyang mga labi.
Half asleep, she had a little more freedom to allow her true feelings to surface. At ayon sa nadarama niya, ay mas nanaisin niyang magpatuloy ang tagpong namamagitan sa kanila ni Den. Intense pleasure flooded her system as she tasted his kiss. Lumilikha iyon ng mainit ngunit hindi naman nakakapasong apoy sa kanyang pagkatao at tinataboy niyon ang tinig na lohikang panay na bulong ng bulong sa kanya na tumigil na siya sa ginagawa niya na isang kahibangan niyon. Delikado maglaro ng apoy. Baka mapaso ka. Giit ng katinoan niya sa kanya. But if that was how much fun playing with fire was, she no longer wondered why many were tempted in doing so. Nang ibaba niya ni Dennis sa kama, ay saglit na tila tumigil sa pagtibok ang puso niya. Ano nang susunod na kabanata? Kung ano man ang namamagitan sa kanila ay hindi pa naman siguro masama. They were married after all, pero parang hindi pa rin tama dahil hindi naman sila mag-asawa sa totoong kahulugan ng salita. Gayunpaman, hindi siya napigilan ang pananabik na bumalot sa kanya. She was so disappointed when he simply sat her down on the bed and then, after kissing her briefly on the cheek, he straightened up. Ilang sandaling nagpanggap siyang tulog bago siya dumilat ng bahagya. Wala na pala ito sa silid. With a sigh, she laid her head against the pillow. Matagal bago siya nakatulog uli. Habang nag-aalmusal sila ay panay ang palihim na pagsulyap niya sa lalaking nasa harap niya. Para naglilihi ata siya. Hindi niya maalis-alis ang kanyang tingin dito at tuwing masisilayan niya ito ay natutuwa siya. I'm studying for his future because of the painting. Pagbibigay katwiran niya sa ikinikilos niya. Nagpasya siyang itutuloy niya ang pagpipinta ng larawan kaya tama lang siguro na pag-aralan niyang mabuti ang itsura nito. Makakatulong iyon sa ginagawa niyang portrait nito. Pero hindi niya mahanap-hanapan ng rason ay ang kilig na nag-aalimpuyo sa puso niya kapag dumadapo ang paningin niya rito. She was married to a hunk. Tinanggap na niya ang katotohanan iyon. May nadarama siyang tuwa at pagmamalaki kapag magkasama sila at nakikita niyang hinahabol ito ng tingin ng mga kababaihan. Pero hanggang tingin lang dapat. Kapag may nagtangka ng magpakyut dito, ay para namang nagdidilim ang kanyang paningin. Hustong nag-angat ito ng tingin mula sa binabasa nitong dyaryo. Sa pagtatama ng kanilang mga tingin ay parang may sumibat sa kanyang puso. Nahigit niya ang kanyang hininga. Something was wrong with her. Kung wala ay bakit ganun ang nararamdaman niya? Are you okay? Tanong nito sa kanya. No. Oo naman. You're blushing. Bakit? Ngumiti ito. Ako? Blushing? Hindi Pero habang sinasabi niya iyon, ay naramdaman niya lalong pag-iinit ng kanyang mga pisngi. If you say so, wika nito. Dadalaw ka ba kay Daddy? Mukhang hindi ni pa sanay itong tawagin ng ganon ang kanyang daddy. You visit him every day, don't you? Alam nito ang schedule niya. Pag-aalis ito sa umaga ay nagpupunta muna siya sa ospital bago siya tumuloy sa bahay nila para magpinta. Tumango siya. Kamusta na siya? Medyo nag-i-improve na. Nandun ka raw nung isang gabi. Nabanggit iyon sa kanya ng kanyang tito Alfred. Ang assistant ng kanyang daddy halos araw-araw din nagpupunta sa paghamutan. May pinuntahan akong malapit sa ospital. Sumaglit na ako para silipin siya. Nailipat na pala siya sa isang private room. That's good, right? Nung araw din lang na yun siya inilabas ng ICU. And yes, that's very good. He's happy we're married. Napatingin siya sa kawalan nang maalala niya ang tagpo kung saan ay pahatid sa kanyang daddy ang kasiyahan nito. The company is doing well. Nabanggit sa akin ni Alfred. Medyo hirap pa rin ito sa pagsasalita pero hindi na katulad iyon ng dati. His color was a lot better now and he was already eating on his own. Nagkaroon daw ng pamamaga ang utak nito kaya matagal-tagal itong parating tulog lang.
The swelling was gone down, and the only thing the doctor were watching for were some signs of brain damage. Sa kabutihang palad, wala raw nakikitang senyales ng gano'n ng mga doktor. Ang panghihina nito ay normal na bunga lang ng tinamo nitong pinsala. It is Dad, kumpirma niya. She had no idea about the state of their company, but she trusted her father's assistant. Mahusay ang napili mong mapapangasawa. I'm glad even if you got married so quickly. Parang may tanong sa likod ng sinasabi nito. Bakit ka nagmadali? Hindi niya gustong ipaalam dito ang tunay na dahilan na ginawa niya iyon para maisalba ang kumpanya. She did not want him to feel guilty. I was devastated by what was happening. I didn't have anyone to turn to. Dan was there. He seemed like a nice guy. Pumalatak ito. Huwag ka mag-alala, Dad. I know what I'm doing at pwedeng magpaanal kung sakaling mali ang desisyong nagawa ko. I'm sorry. Usal nito. I shouldn't. Lumunok ito at napansin niyang pinakislap ng luha ang mga mata nito. I was just so worried about you. Inabot niya ang kamay nito. Pinisil niya iyon. You have nothing to be sorry for, wika niya. I have. Dad, ano ba yan? Banayad na sita niya rito. Dan is a good man. Tito Alfred did his research about him, you know. Tumahimik ito. He is a good man. Wika nito kapag daka. I'm happy you married him. You could have done a lot worse. I'm happy I married him too. Sinabi niya iyon para sa ikapanatag ng loob nito. Iyon ang pinalagay niya. Pero hindi niya alam kung bakit parang may bahi din ng katotohanan ang tinuran niya. She was really happy she married the guy. Muntik siyang mapasigaw ng abuti ni Dan ang kanyang kamay. Dahil siguro sa iniisip niya ay parang mas mag-igting ang epekto sa kanya ng simpleng pagdadait ng kanilang mga palad. What's wrong? Tanong nito. Nagulat lang ako. Sagot niya. Hindi nito binitawan ang kamay niya. Parang ang wala sa isip nitong hinagod-hagod pa nito iyon. She felt as if someone lit a fire inside her and the heat is created was slowly spreading inside her. Magmula nang halikan siya nito ay parati ng parang sinisilihan ang kanyang pagkatao kapag kasama niya ito. Kung bakit nangyayari iyon at kung paanong ang bilis na nagkakaroon ng ganong epekto ito sa kanya ay pinipilit niyang matukoy. If she could figure those things out, maybe she could also come up with an antidote. Birthday ni mama ni Gwen sa Sabado. Iniimbitahan niya ako. Tayo. Some of my colleagues would probably be there too. Would you like to come? Bahagyang nanigas ang kanyang mga panga. Ayaw man niyang aminin ay medyo hindi siya natutuwa sa closeness na nakikita niya sa pagitan nito at ni Gwen, which was quite ridiculous. Matagal nang sekretarya nito ang babae, kaya normal lang siguro na maging komportable ang mga ito sa isa't isa. Sure, saad niya. Siya pa bang hindi sasama? It's part of my role, git niya sa sarili. Sa beach ginanap ang pagtitipon at kung hindi pa nabanggit ng mami ni Gwen ay hindi niya malalaman kay Dan ang beach house na pinagdarausan salo-salo. Napakabait ng bata niyang asawa mo, sabi sa kanya ni Mrs. Vesuna. Mantakin mong isang salita lang ni Gwen ay hindi siya nagdalawang isip na ipagamit sa amin itong bahay niya. Ganon ho talaga si Dan, sagot niya. Sana lang ay hindi tabingi ang ngiting ipinaskil niya sa mga labi niya. Napatingin siya sa kinaroroonan ng lalaki at ng sekretarya nito. Inabutan ni Gwen si Dan ng inumin. Kapag kuwanay nag-usap pa mga ito, wari nagbibiroan. She started to see red. Parang bigla ay gusto niyang hablutin mula kay Dan ang inuming tanga nito at ibuhos iyon sa ulo ng babae. She had to face the ugly truth. Nagsaselo siya kay Gwen. Oh my!
Para magsalo siya ay may ipinapahiwating iyon. Nakakairita lang. Alam na niyang may asawa si Den, ang kiripa. Iyon na lang ang inisip niyang dahilan. Nagpasintabi siya sa ina ng dalaga at dali-daling nilapitan niya ang dalawa. "Oh, Mara, there you are," wika ni Den nang makarating siya sa kinaroroonan ng mga ito. "Yes, here I am," nakangiting wika niya. "Mabuti naman at napansin mo ko." "Hindi ka ba magsaswim?" tanong sa kanya ni Gwen. "Masarap ang tubig sa dagat and it's always so calm, hindi ba Den?" Sir, I remember the time we came here, kasama namin na ibang stop of course." Bumaling ito sa kanya. "Kahit may bagyong parating, kalmado ang tubig." "That's because this is a cove," ani Den na sa kanya rin nakatingin. "Anyway, as I was telling Den, sir, magpapalit na ako ng paligo. Ikaw ba?" Sige, maya-maya siguro," saad niya. "See you. I hope you enjoy the party," anito. "Sige sir." Pagkasabi nito niyon ay naglakad na ito palayo sa kanila. Hindi niya alam kung imahinasyon lang niya iyon, pero parang bigay todo ang pag-indayog ng balakang nito. Matisod ka sana. Hindi niya napigilang huwag isipin. Ilang sandali lang na nawala ang babae at nang mahagip uli ito ng kanyang paningin ay napadilat siya. Pribado ang beachfront. Ibig sabihin, walang kaso kahit t-shirt at shorts ang isuot ng maliligo. Walang sisita rito dahil walang nakatakdang dress code. Pero ang suot ni Gwen ay hindi lang basta swimsuit, kundi panligong mas bagay yatang irampa sa bora. It was a teeny-weeny, itsy-bitsy thing. Iyon bang kaunting alog lang ay posibleng mabubuyang-yang na sa madla ang body parts nitong dapat ay pinapanatiling pribado. Walang exaggeration, ang unang reaksyon niya ay ang sakluban ng sako ang ulo ni Den para huwag nitong masyadong maitigan ang babae. "Don't mind her," sabi nito sa kanya. Bakas yata ang pagkadismaya sa mukha niya kaya nahulaan nito ang iniisip niya. "Sanay na kami kay Gwen. She has the figure and she loves to flaunt it." "Really?" Hindi halata. Sarkastikong naisip niya. Ngalingaling tuktukan niya ang lalaki. Para kasing natutuwa pa ito sa figure na ipinaflaunt ng babae. "Ikaw ba, hindi maliligo?" tanong nito sa kanya. Napikon siya dahil kahit kinakausap siya nito ay hindi ito nakatingin sa kanya. Sa halip ay si Gwen ang pinagpipistahan ng mga mata nito. Wala sana siyang balak pero sa nakita niyang suot ng babae, pati na sa reaksyon dito ni Den ay nagbago siya ng pasya. Hindi mapagkakamalang retokada ang figura niya pero kontento siya sa estado niyon. Kaya niyang pigilan ang paghinga niya para maging flat na flat ang tiyan niya. Maliligo. Teka't magpapalit lang ako." Mabuti na lang at nakagawian na niyang kapag may tubig na pwedeng paglanguyan sa pupuntahan niya ay nagbabaon siya ng swimsuit. Hindi kasing daring ng kay Gwen ang paligo niya. May kumpiyansa siyang hindi naman siya patatalo. Black ang dominanteng kulay ng swimsuit niya pero may splashes iyon ng fuchsia. One piece iyon pero may hati sa gawing tiyan kaya nasisilip ang kanyang makinis at maputing balat. And she could flaunt her figure as well as the woman did. Gusto nga niyang maniwala na mas may finesse naman siya kaysa babaeng iyon. Nagsisirko-sirko ang puso niya nang makita niyang parang lumuwa ang mata ni Den nang mapagawi ang tingin nito sa kanya. Lalong pinagbuti niya ang pagkendeng. "Oh, ikaw ba, hindi maliligo?" tanong niya na makalapit siya rito. "Lusog na, parang naiinitan ka." Mapanuksong ngiti ang ipinasilay niya sa kanyang mga labi kapag kuwaning nilagpasan na niya ito. She could feel him watching her. Tuloy ay conscious na conscious siya. Para nag-iinit ang likod niya dahil alam niyang nakapako ang mga mata nito sa kanya. Nang makalusong na siya sa tubig at umabot na iyon hanggang baywang niya ay nag-dive na siya.
Saka siya lumangoy patungo sa mas malalim na bahagi. Hindi naman matagal na napag-isa siya. Maya-maya lang ay minaramdaman siyang mga bisig na pumaikot sa baywang niya. She gasped when she turned around and saw it was Dan who was holding her by the waist. Malalim ang tubig at muntik na siyang lumubog nang makita niya ito. Pero maagap na naalalayan siya nito sa pamamagitan ng lalong paghigpit ng mga kamay na nakahawak sa kanya. Bahagya siyang nanginig nang maramdaman niya ang banayad na pagkiskis ng palad nito sa kanyang balat. In his dreams during his youth, then had envisioned that scene so many times. Iyon bang kasama niya sa beach si Mara at naghaharutan sila sa tubig. Ipinalagay niya na noon na bahagi lamang iyon ng kanyang panaginip. Kaya ngayon nangyayari talaga iyon ay parang hirap siyang paniwalaan iyon. But the warm flash under his palms seemed real enough. Parang nga nakakatuksong haplusin niyon at ang babaeng halos mapadati sa kanya ay nakakatuksong hilahin pang lalo hanggang sa walang kahit katiting na espasyo na kapagitan sa kanila. That was one of his cherished dreams coming true. Pero tila hindi siya lubusang natutuwa, may kulang pa. At ang pakiramdam na iyon ang nagtulak sa kanya na gawin na nga ang inuutos ng kalooban niya. Ang ipaikot ang mga braso niya kay Mara. She smelled so nice. Babaeng-babae ang amoy nito. Nakakahimok na yakapin nito na mahigpit. They were both treading water and their movements caused them to gently bump each other. Sa bawat pagsahid ng katawan nito sa kanya ay parang umaakyat ang temperatura niya. Hindi siya nakatiis. Kinabig niya ito. Dahilan para mapasadlak siya rito. He felt the immediate and urgent response of his body at sa palagay niya ay naramdaman din nito iyon. Nakita niya ang bahagyang natigilan nito. Umawang ang bibig nito. Parang may sasabihin nito. Hindi na niya binigyan nito ng pagkakataong magsalita. Hindi na kasi siya nakatiis. Masyado na siyang natakam ng mga labi nito. Agad niyang sinakop ang mga iyon. Panalangin lang niya ay huwag pumalag ito. Hindi lang sa hindi pumalag ito. Pagkalipas ng saglit na paninigas nito ay nadama niya ang pagtugon nito sa halik niya. Ibinuka nito ang bibig nito. Bagay na nagbigay ng kalayaan sa kanyang manaliksik sa loob niyon. At hindi niya pinalagpas ang ganong pagkakataon. He thrust his tongue inside the warmth of her mouth, tasting the sweetness within. Para siyang mauubusan ng hininga sa ginagawa niya at pakiwari niya ay sagit-sit siya sa sobrang init na bumabalot sa kanya. He had told her they would not have sex if she did not want to. Akala niya noon ay kaya niyang kontrolin ang urges ng katawan niya. Nagawa naman kasi niyang pigilan niyon sa ilang mga pagkakataong may nakasama siyang babae. Pero sa pagkakataong iyon ay tila napakahirap. Halos imposible na nga yata na gawin iyon. Mabuti na lang at nasa isang pampublikong lugar sila. Kung hindi, baka kung ano nang nagawa niya. But it was more than physical need that was making him crazy. Parang hindi sasapat lang ang simpleng pag-angkin niya kay Mara. Sa halip ay baka makadagdag pa iyon sa maigting na pangangailangang nadarama niya dito. Kanina pa lang ay nakita niyang nakaswimsuit ito ay nagsimula ng umakyat ang temperatura niya. She looked so sexy, so tempting that he found himself feasting his eyes on her. At ngayon nga ay yakap na niya ito at maalab na hinahalikan. It was like heaven on earth. Isang malakas na alon ang humampas sa kanila. Dahil doon ay para silang binuhusan ng isang balding tubig. Sabay silang nasa med. Sapat na iyon para mahimasmasan siya kahit paano. Tumatawang pinakawalan niya ito. Race you to shore? Hamon niya rito, saka siya mabilis na lumangoy pabalik sa baybayin. It was a blissful day. Payapa si Mara habang nakasandal siya kay Den. Nasa lilim sila ng isang puno. Patapos na ang birthday party ng mama ni Gwen at maya-maya lang ay uuwi na sila. She had fun. She had to admit.
Tuwang-tuwa siyang kahit panay ang rampa ni Gwen sa harap ng mga bisita, kasama na roon si Den, ay parang hindi napapansin ito ng lalaki. Sa kanya parati nakatuon ang atensyon nito at natuklasan niyang nakaka-addict ang papansin nito ng ganon sa kanya. It made her feel as if he was really her husband and that he was in love with her. Kahibangan yon, alam niya. Nilinaw naman ito sa kanya na wala na itong pagtingin sa kanya. Pansamantala lang na hindi muna niya hinarap ang katotohanan dahil mas masarap mag-ilusyon. Things happened so fast. Ang hirap tukuyin kung kailan nagsimulang maging ganon ang nadarama niya para sa lalaki. Pero hindi na yata mahalagang alamin pa. Ang mas dapat niyan tuklasin ay kung paano hahanap iyon ng lunas. Tired? Bumaling ito sa kanya. His face was so close, she was tempted to stretch herself a little so she could kiss him. Mabuti na lang at nakapagpigil siya. Hindi gaano, sagot niya. Hinagod nito ang pisngi niya. Hindi niya alam pero parang ang sarap-sarap idantay ang mukha niya sa palad nito at parang gustong-gusto niyang lalong sumiksik dito. It seems she was losing her mind. I think we better get ready, sabi nito kapag daka. Mahaba-haba pa ang biyahe natin. Okay, ayaw pa sana niyang umalis sa kinaroroonan niya pero pinilit na niya ang kanyang sarili. Naging matiwasay ang sumunod na mga araw. Nagpatuloy ang pagbuti ng lagay ng kanyang daddy at sandali na lang daw ay mailalabas na nito mula sa ospital. Naging abala siya sa pagpipinta. Malaking bagay talaga ang may inspirasyon dahil naging mabilis ang pagtatrabaho niya. Inuna niyang gawin ang isang larawan ng tanawin mula sa bintana ng studio niya. Ilang beses na niyang tinangka iyon noon pero hindi siya nasisiyahan sa kinalalabasan niyon. Pero ngayon ay tila perpekto ang timpla niya ng kulay, ang paglalagay niya ng akmang shading at ang kabuuan ng kanyang obra. Tinanggap agad ang gawa niya ng kaibigan niyang may gallery. Ang isinunod niya ay ang portrait ni Den at kitang-kita niya sa kinalalabasan niyon ang damdaming pinipilit niyang itanggi. Dahil doon ay itinitigil uli niya ang pagbuo ng larawan. Sa halip, inabala niya ang sarili sa pag-iisip ng ibang tema. Kahit naguguluhan siya sa nararamdaman niya, ay kontento naman siya. Nakakagulat nga para sa kanya na nawala ang pagiging restless niya. Kung dati hindi siya mapakali sa bahay, ngayon ay kontento siya sa routine niyang bahay-ospital lang. At sa gabi, kapag umuwi na si Den ay parang lalong nakokompleto ang kanyang kaligayahan. He had turned into a attentive husband. Habang kumakain sila, ay pinag-uusapan nila mga ginagawa nito. At nang ma-discharge ang kanyang daddy, ay may ilang mga pagkakataon na sinamahan siya nito sa paghapunan sa dating bahay niya. Kung minsan naman ay siya ang nagpupunta sa opisina nito na dating opisina ng kanyang daddy. He would always look surprised but happy each time she did. Kadalasan ay sumasama ito sa pag-alis niya kahit para mag-lunch lang o mag-snack sa labas. Gusto na nga niyang isipin na kahit paano ay may nadarama na ito para sa kanya. Sinasariwa niya ang mga pagkakataong iyon habang nag-aalmusal siya sa patio ng bahay ni Den isang umaga. At habang nilalaro niya sa diwa niya ang mga alaala ay napapangiti siya. She did not want to feel happy. Para maging masaya siya ng ganoon dahil kay Den ay isa lang ang ibig sabihin. He had become very important to her. And she should not or could not allow that to happen. Delikado ang lagay ng puso niya kapag hinayaan niya mangyari iyon. Iyon nga lang, paano ba niya pipigilan ang nadarama niya? Nasa akto siya ng pagdadala ng tasang may kape sa bibig niya ng may tumimbre. Paglapit niya sa gate ay isang lalaking nakasuot ng uniforme ng isang express delivery service ang bumungad sa kanya. Para po kay Mrs. Mara Legaspi, sabi nito. Ako yun, aniya. Pagkatapos niyang pirmahan ang acknowledgement receipt
ay iniabot sa kanya ng lalaki ang isang pakete. Hindi pamilmar sa kanya ang return address na nakasulat doon. Tuloy nagtaka siya. Dinala niya sa mesa ang pakete at doon niya binuksan iyon. Isang folder ang laman niyon. Nang buklatin niya, sa unang pahina pa lang ay natigilan na siya. Hindi nagtagal ay abala na siya sa pagsuri at pagbabasa sa nilalaman ng folder. Sa bawat pagbuklat niya ng pahina ay tila may punyal na tumatarak sa dibdib niya. I just thought you should know about this. Iyon ang nakasulat sa pinakahuling pahina. Hindi niya alam kung dapat niyang paniwalaan ang nakasaad sa mga nakita niya. Posible kasing may ulterior motive ang pagdadala niyon sa kanya. Pero hindi rin siguro dapat na ipagwalang bahala niya iyon. Napasandal siya sa kanyang kinauupuan nang matapos siya sa pagbusisi sa nilalaman ng folder. Nakatulala lang siya, lumong-lumo. Ilang sandali ang lumipas bago niya namalayang umaagos na mga luha sa mata niya. Hinayaan muna niya ang sariling umiyak. Kailangan niya iyon, kahit para man lang gumaan-gaan ang napakabigat na pakiramdam niya. Pero hindi rin niya pinatagal ang pag-iyak at pagkatapos niyon ay pinilit niyang utak niyang makabuo ng kanyang magiging hakbang. After composing herself, she went inside the house. Nagkulong siya sa library at doon niya tinawagan ng isang taong makapagsasabi sa kanya kung gaano katotoo ang impormasyong ibinigay sa kanya. Hello, Tito Alfred? Niya nang sagutin ang tawag niya. Oh, Mara, napatawag ka. Sagot nito. I need your help. Wika niya. Tungkol saan? About some facts. Facts? What facts are you talking about? Medyo sensitibo at ngayon pa lang ay nakikiusap na ako sa inyo na sana ay maging tapat kayo sa pagsagot sa akin. Hey, what is this about? Nakaka-worry ka naman. It's about the man I married. Halatang nataranta ito. Sa salamin ng ladies' room ay tiniyak niyang maayos ang itsura niya. She was going to a bottle but that did not mean she needed to look shabby when she did. Mas gusto nga niyang mukhang calm, cool and composed siya sa pagharap sa kukomprontahin niya. Pagkatapos ng pag-uusap nila ng kanyang Tito Alfred ay nagbihis siya at pagkatapos niyang matiyak kung nasa ng asawa niya ay nagtungo na siya roon. Nang makontento siya sa makikita niyang refleksyon ay sakalang siya lumabas ng banyo at tinahak ang maigsing pasilyo maghahatid sa kanya sa taong pakay niya. Tinanguan lang niya si Gwen saka nito itinuloy ang pagtatype sa computer nito. Binuksan niya ang pinto ng opisina ng asawa niya saka niya pinindot ang lock niyon. May kausap ito sa telepono nang datnan niya ito. I know we should renegotiate but naudlot ang sinasabi nito nang mapansin nito ang pagpasok niya. Halatang nagulat ito. I'll get back to you, okay? Anito sa kausap. Saka ibinaba na nito ang telepono. Mara, what a surprise! Saad nito. Tumayo ito. Nakalahad sa kanya mga kamay nito nang salubungin siya nito. I want an annulment. Kagyat na pahayag niya. That was not her game plan. Ang orihinal na plano niya ay ang kausapin nito ng malumanay, tanungin nito at alamin ang buong detalye. Pero nang ibabaw ang sama ng loob ng ayaw magpakimkim, humagalpos agad iyon sa sandaling makita niya ang mukha nito. What is this about? Kumunot ang noon nito. It's about the web of deception the people close to me wove. Saad niya. Mara, ano bang pinagsasabi? Kabag-anak mo ba si Tito Alfred? Sabad niya. Napatda ito. What has that got to do with... Just answer my question. Yes or no? Are you related in any way to Tito Alfred? And please, don't lie. Yes. Pabuntong hiningang usal nito. Parang sasabog ang dibdib niya sa sobrang sama ng loob sa inamin nito. I didn't even know about him
and who he was working for. Paliwanag nito. Second degree na kasi ang pagiging magkamag-anak ng mga ito at hindi raw ito naging malapit sa pamilya ng kanyang Tito Alfred. Until there came an occasion where their paths crossed. Reunion nito na halos buong saling halahi ay naimbitahan. At kakuntsaba kanila ni Daddy sa paggigipit sa akin, right? Mara, saan mo ba kinukuha ang mga... Don't bullshit me then. Sagutin mo na lang ang mga tanong ko. Pakli niya. Let me explain. I don't need an explanation. Just say yes or no. Mara, so it's true, isn't it? Nagbuntikang mabasag ang tinig niya. The feeling of betrayal was so great she did not have the first idea how to deal with the pain it was giving her. Mabuti sana kung sino lang ang nakaunulo sa kanya. Pero iyon ay ang mga taong malalapit sa kanya, mga taong pinagkakatiwalaan niya. Please, let's talk about this. Pahinuhod sa kanya ng lalaki. Mapaklang ngiti ang lumabas sa mga labi niya. There's no need to do that. I've gotten my answers. Iyon lang ang kailangan ko sa'yo. Saad niya. Huwag ka mag-alala. Sa inyong tatlo ni na Daddy, ay sa'yo siguro ako pinakahihindi dapat magalit. Dahil sa inyong tatlo, you mean the least to me. Nagkataon lang siguro na ikaw ang naging susi ng lahat, kaya hindi ko maiwasan na magdamdam din sa'yo. Kung alam ko lang ang papel mo sa lahat ng ito, hindi na sana. Don't even think about it. Babala ng kanyang isip. Muntik kasi niyang maibulalas na hindi na sana kita minahal pa. And yes, that was what she felt for him. She had fallen in love with his man. Hindi niya sinasadya. Pinigilan pa nga niya, pero nangyari pa rin iyon. At ngayon ay nakaambang pagbayaran niya ang katangahang iyon. Hindi na sana kita hiniyang makalapit man lang sa akin. Because the truth is, you disgust me. Pag-iiba niya ng dialogue na muntik nang lumabas sa bibig niya. Parang nasaktan nito sa sinabi niya. Ngumiwi kasi ito bagaman tila pinilit nitong palisin agad iyon. Mabuti nga sa'yong masaktan ka, sa loob niya. Because the hurt I am feeling right now is beyond words. Naglaro sa pandinig niya ang naging pag-uusap nila ni Tito Alfred. I need some facts, sabi niya nang sagutin nito ang tawag niya. Ano yun? Tanong nito. Please be honest with me, Tito. The company was never in danger of going under, was it? Hindi agad nakasagot ito. Tell me, magkaano-ano ba talaga kayo ni Dan Legaspi? Patuloy niya sa pagtatanong. Mara, I need an honest answer, Tito, sabad niya. And I very much prefer that the answer will come from you. Kung tutuusin, madali kong maipa-check ang pagiging magkamag-anak niyo ni Dan Legaspi. I have names and addresses, you know. At sabi niya ang mga pangalang nakasaad sa dokumento. Narinig niya ang paghugot nito ng malalim na hininga. He is my nephew. Twice removed. Anak siya ng second cousin ko, kaya lang matagal na panahon nang wala akong alam tungkol sa pinsan kong iyon. Ganun na lang ang panlulumo niya. Tell me more, udyok niya rito. Does it really matter now that... It does. Believe me, it does. Giit niya. Well, when Dan and I met, I immediately got the feeling that he would be perfect for you. Madalas namang idaing sa akin ng daddy mo ang pag-aalala niya sa'yo at ang kagustuhan niyang magkaroon ka ng matinong mapapangasawa. I told your father about him and, well, he asked me what I know about my nephew. Nagtanong-tanong ako at nagsaliksik ng husto tungkol kay Dan. And I like what I discovered. Your father thought it would be a good idea to bring the two of you together. Napasinghap siya. Ito siguro ang ipinipilit noon ng kanyang daddy na ipakilala sa kanya. Ang lalaking pinakatatanggi-tanggihan niyang hanapin muna. Alam daw ng dad mo na malabong magkagusto ka kay Dan dahil parang sinasadya mong hindi man lang bigyan ng pagkakataong magustuhan mo ang mga ipinapakita niya sa'yo.
So he wanted to come up with a plan that would force you to sit up and take notice of then. May nabuo kaming plano pero hindi namin nagawang simulan man lang iyon dahil biglang nangyari ang aksidente. The words poured out of him. Ipinagtapat nito sa kanya na napilitan itong i-revise ang plano dahil nga sa aksidente nangyari sa kanyang daddy. In a way, the accident made his work a bit easier. My guess is, sinabi niyo lang sa akin na delikado ang lagay ng Villarama Company para nataranta ako, para magipit ako at pumayag sa gustong mangyari ng pamangkin ninyo na magpakasal ako sa kanya. Dinianan niya ang pagsambit sa salitang pamangkin. I was so scared and so confused. Sumbad niya rito. I am really sorry, Iha. Hindi ko ginustong gawin iyon. Maniwala ka. But I felt I would be letting your dad down if I didn't do anything. He kept telling me, ituloy mo. Gawin mo na. He kept saying it over and over again. You had to do it right then and there. Hindi lang naman ikaw ang nataranta at nalito, Mara. Ako rin. I was so scared for your father. Baka hindi siya mag-survive at kapag hindi ko sinunod ang gusto niya at nawala siya, dadalhin na yun ang konsensya ko habang buhay. Pag-amin nito. Sana ay maunawaan mong kapakanan mo lang ang iniisip ng daddy mo. Anito. Tell me, was he really that sick or was he faking it? Tanong niya. He wasn't faking it, especially at first. Talagang nalagay siya sa bingit ng kamatayan. At nang magsimula siya magkamalay, ang unang sinabi niya sa akin ay ang itunuloy ko ang plano namin. He was more insistent then, maybe because he was afraid of leaving you all alone. Dan is a really good man, Mara, at boto ang daddy mo sa kanya. Sa simula pa lang ay iyon na ang opinyon niya. Hindi naman sa ipinagpipilitan namin siya sa'yo. Ang gusto lang ng daddy mo ay ang bigyan mo ng chance si Dan. Kung wala kang mabigat na dahilan para tanggapin siya, ay malabo raw na mapansin mo ang magagandang katangian ng lalaking inirereto niya sa'yo. But then the accident happened and that made things easier for you, huh? Wika niya. Believe me, wala akong balak na gamitin ang aksidente para isulong ang agenda namin ng daddy mo. Handa na nga akong isang tabi iyon, pero siya na rin ang namilit sa akin na ituloy iyon. Even during those times when he was barely conscious, he kept telling me to go for it. At nang lumakas-lakas na siya, ay lalong ipinilit niyang gawin ko ang kailangan. I had to improvise and, well, it worked out so well. Todo-todo ang paghingi nito ng paumanhin sa kanya. Galit siya rito. Natural iyon dahil niloko siya nito. Pero mas galit siya at mas naghihinakit siya sa kanyang daddy. Iyon nga lang, ayaw mo na niyang kumprontahin ito. Kagagaling lang nito sa isang matinding aksidente at ayaw niyang maging dahilan iya ng pagkabinat nito. Sapat na muna sa kanya na malaman niya ang totoo. Kaya naman pala hindi man lang ito nag-alala o nagulat nang sabihin niya rito ang tungkol sa pagpapakasal niya. Hindi siguro nito alam ang tungkol sa nakaraan nila ng lalaki. Ironic lang na ang napili nitong pagpalitan sa kanya ay ang taong pakiramdam ay may malaking atraso siya rito. Dan probably could not believe his luck na bigyan nito ng napakagandang oportunidad para makaganti sa kanya. He must have thanked his lucky stars when the two told him about their plan to put the two of them together. Napatitig siya sa lalaki, may kung anong kumudlit sa kanyang alaala. That man at the nature club, nausal niya. That was you, wasn't it? Bulalas niya. I was. Nabanggit sa akin ni Tito Alfred na pupunta ka roon. It was along my way so I decided to drop by. I just wanted to see you. Noon pa lang yata ay naselyuhan na ng mga kapalaran niya. Anyway, hindi na natin kailangan na magdramang komprotasyon. Saad niya. Nakakapagod iyon. And I think it's an utter waste of emotional energy. Yaman din lamang na nagkakabukuhan na tayo. Ang dapat na lang siguro natin gawin ay ang ayusin ito. I want an annulment.
Hindi pa tapos ang 1 year pero siguro naman, base sa natuklasan ko, may karapatan akong hingin sa'yo ito. Humugot ito ng malalim na hininga. Gumalaw-galaw ang Adam's apple nito sa ginawa nitong ilang ulit na paglunok. Okay, fine. If that's what you want, so be it. Wika nito. I'll have my lawyer look into our annulment. You don't have to do anything except sign some papers. Good. Pagkasabi niya niyon ay tinalikuran na niya ito at mabilis na siyang naglakad palabas ng opisina nito. Marahas na naisuklay ni Den ang daliri niya sa kanyang buhok nang makaalis si Mara. Just like that, she would be going out of his life. Kung noon nangyari iyon, malamang nang maiisip niya ay good riddance. He had his day after all. Sa tinakbo ng mga pangyayari, nagkaroon siya ng pagkakataong ibangon ng kanyang puri. Hindi lang dito kundi pati sa mga kakilala nila noon na ginawa siyang tampulan ng tukso. He wanted to think he was a better man, one who was not prone to carrying a huge emotional baggage. Pero natuklasan niyang isa lang sa iyang ordinaryong mortal na may naging epekto rin sa kanya ang pinagdadaanan niya noon. Hindi niya inaakalang dinala niya sa paglipas ng panahon ang matinding binanakit kay Mara sa mga ginagawa nito sa kanya. Natuklasan lang niyang may epekto pala iyon sa kanya nang mailagay siya sa posisyon kung saan maaari siya makaganti rito. Or maybe, revenge was not the word. Ang mas gusto niya ay ang maipakita at maipamukha rito kung ano siya ngayon. And he realized he wanted her by his side. Sa panahong iyon na nakuha na niya ang halos lahat ng ginusto niya noon, katulad ng isang trophy ang palagay niya kay Mara. Inasam-asam at pinapangarap niya ito noon. She was his unreachable dream. Kaya nang magkaroon siya ng pagkakataong makuha ang minimithing pangarap, ay hindi siya nag-atubiling abutin iyon. He expected to feel great when he finally got her, pero hindi pa rin lubos ang satisfaction na nandaman niya. Siguro ay dahil alam niyang sapilitan lang ang pagkakakuha niya rito. She was not his in the real and whole sense of the word. Kung makakamukhang nakasama pa nga niya sa pagsisikap niyang maging bahagi ito ng buhay niya. Dahil aminin man niya o hindi, ay nagkaroon ng kakaibang epekto sa kanya ang pamamalagi nito sa poder niya. At ngayon, aminin niya o hindi, ay ramdam niya ang matinding kahungkagan dulot ng kaalaman niyang muli na namang nawawala ito sa kanya. Tuloy ay gusto niyang pagsisihan ang pagpayag niyang makipagkuntsaba kay Tito Alfred at kay Mr. Villarama. But then, when he agreed, he was convinced he was doing the right thing. Maybe there's something you could do, udyok ng kanyang kalooban. Baka posible pang mabago niya ang isip nito tungkol sa hinihingi nitong annulment. And pray tell me what is. Patuyang pahigipag-usap niya sa kanyang sarili. Ipinilig niya ang kanyang ulo nang matukoy niya ang kasagutan sa tanong niya. Kapag ginawa niya iyon, ay mas malalamang kaysa hindi na pagtatawanan at aalipustahin uli siya ni Mara. You've had your day. Be contented with that, sabi na lang niya sa kanyang sarili. Would it be too much to ask you where you got your info? Tanong niya. From a reliable source. That's all I can say for you now. At inamin na rin ni Tito Alfred ang lahat, kaya wala ka nang may tatanggi pa. Just give me the annulment. Oh, okay, saad niya. Pakiramdam niya ay pagod na siya. What did you say? Bulalas ng kanyang daddy nang sabihin niya rito tungkol sa pagkakasunduan nila ni Den. Nakaupo ito sa patio ng datna niya ito at nawari niyang iyon na ang tamang pagkakataon para kausapin niya ito. Alam ko ng lahat, Dad. Wika niya. As in everything. Tumingin ito sa kanya. I see. Anitong nahinuha yata kung anong tinutukoy niya. Nagkausap na rin kami ni Den and he agreed to have an annulment. But why? Nauutal na sabi ng daddy niya. Anong why? Dapat lang naman, hindi ba? Ganti niya. Hindi agad nakaimik ito.
I am sorry, Mara. Umasa lang ako na kapag nagkakilala kayong mabuti ni Den, ay ma-realize mong posibleng magugustuhan at mamahalin mo siya. Nakakausap ko na si Alfred at sa kanya ko nalaman ng tungkol sa naging pag-uusap nyo. I was just waiting for you to approach me. Please don't hate me. Nito. Sa maniwala ko o sa hindi, kapakanan mo ang iniisip ko nang gawin ko ang mga bagay na iyon. Pasensya kung naramdaman mong husto kung paano ang malito at mahigpit. But even that experience would serve you in a good stead if ever the time comes when you meet with more adversity. Kaya sana'y huwag mo akong kamuhian. Inabot niya ang kamay nito. Parang binaligtad ang mundo niya dahil sa ginawa nito. Pero paano ba siya mamumuhi sa isang taong kapakanan niya ang isinasaalang-alang? I could never hate you, Dad. Anya. But I just want you to know that I would appreciate it if you don't ever do such a thing again. I won't. I promise. Sagot nito. I guess I have to realize that you are a big girl now and that you would have to make up your own mind. Thanks, Dad. Wika niya. So, you and Dan are parting ways, ha? Yes, saad niya. Too bad. For a while it seemed you two would make a wonderful couple. Naisip din niya iyon noon. Inaamin niya. At kahit paano ay nangarap siyang baka posibleng maging sila nga sa tunay na kahulugan ng salitang iyon. Pero patunay ang walang kagatol-gatol na pagpayag ng lalaki na ipaanalang kasal nila ng kawalan niyang ng halaga rito. Oh, she was important to him, alright, but for an entirely different reason. Tiyak na gusto lang nitong makaganti sa ginawa niya dito noon. Kung titingnan siguro ay parang napakalaking abala naman ng tiniis nito para lang makaganti ito sa kanya. Pero inamin din itong nandito na halos ang lahat ng gusto nito, na naghahanap ito at nasasabik sa challenges. Para sa isang katulad nitong narating na ang nais marating sa buhay, isang laro na lang sigurong maituturing ang ginawa nito. Isang larong tiyak na ine-enjoy nito. Nag-enjoy na rin namin siya, aaminin niya. There were times when she felt she belonged to someone, that she was a part of a whole. At natuklasan niya iyon ay hindi kasing laking hassle katulad ng inaakala niya. In fact, it kind of felt nice. She enjoyed the ride fine. But at what cost? Patunay ang sakit ng kaloobang nadarama niya ngayon na hindi yata sulit ang sandaling kaligayahang nadama niya kumpara sa titiisin niyang lungkot sa hinaharap. It was not meant to be, sabi na lang niya. Tiningnan siya ng kanyang daddy, parang may gustong sabihin ito sa kanya. You're probably right, sabi na lang nito. She expected to feel as if a great weight had been lifted off her chest. Ngayon nagkausap na sila ng daddy niya, ibig sabihin lang niyon ay babalik na sa dati ang buhay niya. Pero imbes na guminhawa ang pakiramdam niya, ay parang lalong bumigat ang kalooban niya. Sa katunayan ay parang gusto niya mag-iiyak, which was ridiculous considering the fact that she finally got what she wanted. Magiging malaya na uli siya at in-acknowledge na ng kanyang daddy ang pagiging adult niyang may karapatang magpasya sa landas na tatahakin ng buhay niya. Nakagat na lang niya ang labi niya sa pagpipigil sa luhang nagpupumilit sumungaw sa kanyang mga mata. Dammit, kasabay ng maigting na pag-usal na iyon ay ibinato ni Dan sa sahig ng Parker pen niya. Nasa harap niya ang papeles na tumatalakay sa annulment petition na isasampa ng kanyang abogado. Kailangan ng mga iyon ng pirma niya, pero kahit ilang beses na itutok niya ang pen sa blankong espasyo ay hindi niya maituloy-tuloy ang pagtala ng pangalan niya. Tuwing magtatangka siyang pumirma ay pinipigilan siya ng matinding paghimutok ng kalooban. He finally threw down the pen in disgust, more at himself than anything else. Ano bang problema niya at sa simpleng pagpirma ay nagiging ganun ka-big deal sa kanya? Nasa aktong ibinabato niya sa fountain pen nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Ulo ni Gwen ang sumungaw roon. Sir,
Humugot siya ng malalim na hininga para kalmahin ang kanyang sarili. Hindi dapat madamay ang iba sa kanyang kahibangan. Although he had to shamefully admit it, this past few days he had been quite difficult to live with. Mainit parati ang ulo niya at madalas ay nasisinghalan niya ang mga nasa paligid niya. Madaling mahahalata ni Numan na miserable siya. Yes, aniya kapag daka. Parang todo ang pag-aatubili ng kanyang sekretarya. What is it? Tanong niya, may bahid ng pagkainip ang kanyang tinig. There's something I need to talk to you about. Is this a bad time? Yes, most definitely. But lately, every day was a bad time. Pero yaman din lamang nasira na ang araw niya, ay iba na lang munang problema ang haharapan niya bukod sa personal na aspeto ng buhay niya. It's okay, have a seat, sabi niya. I'd rather stand, sir. I have something to tell you and after hearing what I have to say, I guess I would have to start looking for a new job. Napakunot noo siya. Ano ba ang malaking kasalanang nagawa nito para magkaganon ito? You're making me nervous, Gwen. Please sit down and start talking, saad niya. Sir, napansin ko kasi na parang miserable ka na parang may iniinda ka. Wika nito pagkatapos nitong maupo sa silyang nasa harap ng mesa niya. It's something personal. I'm sorry kung nadadala ko yun sa trabaho, sagot niya. I'm trying not to bring my problems to the office. I know and I think I have an idea what the problem you're referring to is. Of course, she would know. Hindi naman niya pinapaalis ito sa opisina niya kapag naroon nito at nagpupunta roon ng abogadong nag-aasikaso sa petition for annulment ng kasal nila ni Mara. You don't have to concern yourself with that, sabi niya. But I have to, kasi hindi ako mapakali. Binabagabag ako ng konsensya ko. Bakit naman? Nagtatakang tanong niya. Dahil may kasalanan ako sa nangyari. May kasalanan ka? Napatitig siya rito. Talk! Utos niya rito. Ganun nga ang ginawa nito. Hindi siya agad nakaimik nang matapos ito. He could imagine chopping her head off, but come to think of it, maybe what she did was not so bad after all. It just forced the truth to come to light sooner than he wanted. Iyon nga lang, hindi tamang pinangunahan siya nito. Pinakatitig-titigan niya ito. Tell me, why on earth did you suddenly feel the urgent need to meddle in my affairs? Tanong niya. Nagugulat siyang malumani ang tinig niya, gayong ang mas gusto niyang gawin ay ang umangil. Sorry sir, kasi gusto ko lang naman na maging happy ka. Anito. Sa tingin ko hindi ka magiging masaya sa nangyayari. Ang ibig kong sabihin, parang madedehado ka at ayoko magkakaganoon. He could only stare at her. Ano bang pinagsasabi nito? At ang mas mahalaga, anong pakinito sa mga ganung bagay? You're not even supposed to know about what I did, Gwen. I mean, okay, nababasa mo siguro mga dokumento. O dahil observant ka ay nakikita mo ang mga nangyayari at naririnig mo rin ang mga pinag-uusapan namin. Pero hindi kita binibigyan ng katiting na karapatang makialam. Pasigaw na sambit niya sa huling pangungusap. Ilang beses siyang huminga ng malalim. Kailangan magpakahinahon siya. Kasalanan ko siguro, wika niya nang mabawasan na kahit paano ang pangingit-ngit niya. Masyado ako naging tiwala sa'yo, pero akala ko lang naman kasi ay mapagkakatiwalaan ka. Sir, I'm really very very sorry. Umiiyak na ito. Did you see me struggling with that? Nakikita mo bang nahihirapan ako at nangangailangan ng saklolo? What you did is inexcusable. Nagbabadya na namang sumulok ang dugo niya. Kung paiirali niya ang init ng ulo niya ay malamang na mapipit-pit niya ito parang luya. Pinagtapat kasi nitong ito nagpadala ng mga pruweba kay Mara tungkol sa pagiging magkamag-anak nila ng kanyang tito Alfred. May kasama pa raw iyon ng mga litratong kinuha nito gamit ang cellphone nito. Kuha nila yon ng kanyang tito Alfred na magkasama o di kaya ay nag-uusap. She also admitted sending Mara documents disputing the fact that Villarama Company was in trouble. Gwen was a smart and efficient secretary. Hindi na nakapagtataka o nakakagulat na nagawa nito mga halap ng sapat na ebidensya. Ang tanong na lang ngayon ay kung bakit ginawa nito yon. Well, I'm waiting for an answer, saad niya. I thought
Sir, sorry talaga. I just wanted you to be happy and to be free. Nabasag na ang tinig nito. Free to be what? To look for the woman who would love you, as in really love you. Yung hindi napipilitan lang na napakasalan kayo. Yung aalagaan ka at mamahalin ka ng todo-todo. I saw how you behaved towards your so-called wife when we were at the beach. Parang totoong gusto niyo siya. Pero siya, hindi ko alam. Parang hindi naman tao sa puso niya ang ginagawa niya at umaarte lang siya. What if you fell madly in love with her? Kawawa naman kayo. Ang dapat mahalin nyo ay iyong babaeng magmamahal din sa inyo. Habang nakatingin siya rito ay may unti-unti siyang nawari. Good grief, could it be true? If it was, how could he have been so dense? You have a certain woman in mind? Tanong niya kahit parang natatakot siyang marinig ang sagot nito. Hindi tumugon nito. Sa halip ay yumuko ito ng yukong-yuko. Todo na ang paghikbi nito. Kahit naman siguro sobrang manhid siya ay mahuhulaan niya kung ano ang pinapahiwatig ng mga kinikilos nito. She was in love with him. Oh Gwen, nausal niya. Kahit paano'y naawa siya rito. Hindi naman ito kasalanan na magkagusto ito sa kanya. And he often heard that women who were in love sometimes did irrational things. Maganda naging samahan nila. Hindi nagkulang ito sa pagbibigay ng tama at higit pa nga yata na serbisyo sa kanya. Kaya ngayon ay hindi niya magawang sumbatan at kamuhian ito. Sa halip ay awa ang nadama niya para dito. Hindi talaga niya napansin na may pagtingin ito sa kanya. Ang akala niya, likas lang na friendly ito. She must have misinterpreted his actions. Kaya umasa ito. At nang makita nitong parang nahuhulog na ang loob niya sa babaeng pinakasalan niya, ay nabulabog ang isip at kalooban nito. Lumingid siya sa kanyang desk para malapitan niya ito. Tumalungko siya sa harap nito. Inabot niya ang baba nito para itaas sa mukha nito. The thing is, I am happy with the situation, or at least as happy as I could ever hope to be. Wika niya. You are? Namilog ang mga mata nito kapag kuwan ay natutop nito ang bibig nito. I am, kumpirma niya, but it's not a real marriage and umiling ito. Ang hula niya, delusional ito. Nag-iisip ito ng ganoon dahil nga may gusto ito sa kanya. Oh no, bulalas nito. Kung ganun pala, sir, sorry po, sorry. I must have made a very very big mess. Ganun na nga, pero kahit kainin niya ito ng buhay ay anong magiging saysay niyon? Tapos na yon, nagawa na at hindi na mababawi pa. Sabi niya, naisip niyang sa isang banda nga ay mabuti na ring lumutang na ang katotohanan ng mas maaga. Baka mas mahirapan lang siyang humiwalay kay Mara kung tatagal pa ang kanilang pagsasama. Dapat na ba ako maghanap ng ibang trabaho, sir? Tanong nito. Hindi agad siya sumagot. Nag-isip muna siya. Maybe just take a short vacation para lang ba mapreskuhan ang isip mo. But you're coming back to work. You're a darn good secretary and I hate to lose someone like you. Basta ayoko lang nang mauulit ang hindi na ako makikialam sa personal affairs niyo, sir. Sabad nito. Promise, I'm sorry talaga. I was just so in love. Hindi na nito na ituloy ang sinasabi. I was just so stupid. You're not. You just made a mistake. One that hopefully you would learn from. Saad niya. Ang bait niyo, sir. Thank you. Niyakap siya nito. He hugged her back. Kapag kuwan ay lumayo na rin siya rito. Pero bago siya tuluyang tumayo ay sinaling pa niya ang baba nito. Habang umaakyat ang express elevator na kinalululanan ni Mara ay parang pasikip ng pasikip ang dibdib niya. Nasa gusali niya ng kinaroonan ng kumpanya ng opisina ng daddy nila. Ilang linggo na lang siguro ang ilalagi roon ni Den dahil sa bawat araw na lumilipas ay palakas na ng palakas ang kanyang daddy. He would soon be able to take on the reins of the company once more. May kukunin siyang mga papeles sa opisina ng kanyang daddy. Hindi naman siya ang kailangang kumuha niyon. Ang iniutos lang nito sa kanya kanina ay sabihin daw niya ang kanyang tito Alfred na kunin ang mga iyon at ipadala sa bahay. Pero naisip niyang patunay lang sa sarili niyang nagsisimula na siya makabangon
ang personal niyang pagpunta sa lugar na alam niyang kinaroroonan ng taong gusto niyang paniwalaang napalayas na niya sa kanyang puso at isipan. Pwede namang wala si Dan sa opisina, maaring pagkakataong may dinadaluhan nitong kung ano-anong okasyon o baka nasa sariling kumpanya nito ito. Iyon nga lang, habang palapit siya ng opisina ng kanyang daddy ay parang ang may higanteng kamao na pahigpit ng pahigpit ang pagpisil sa dinadaluyan ng kanyang hininga. Pinilit niyang huwag pansinin iyon. Nang bumukas ang pinto ng elevator ay hindi na niya hinayaan ang sarili mag-atubili. Dire-diretso siyang lumabas at naglakad papunta sa kinaroroonan ng opisina ng kanyang daddy. Nataong lunch break nang dumating siya. Kung saswertihin siya, malamang nawala si Dan sa opisina. Dahil lunch break nga, hindi niya nadatnan sa desk ang totoong sekretarya nito. Natigilan siya nang maalala niya ang naging papel nito sa napagaang paghiwalay nila ni Dan. The woman had her motives, she was certain of that, pero hindi na niya ginustong alamin pa ang motibong iyon. Ang importante ay nalaman niya ang totoo. She took a deep breath and was about to knock when she heard voices inside the room. Parang babayang isa sa mga iyon. Naintriga siya kaya imbis na kumatok ay pinili niyang huwag munang ihayag ang presensya niya. Maingat na pinihit niya ang seradura, saka bahagyang iniwang ang niyang pinto. Sa tagpong tumagpad sa kanya ay parabang isang batalyon nang namamana ang sabay-sabay na nagpakawala ng sandata at tumarak ang halos lahat ng mga iyon sa dibdib niya. Magkayakap si Gwen at Dan. Mahigpit iyon, parabang ayaw na maghiwalay ng mga ito. Lalo siyang nakaramdam ng hirap sa paghinga. Bahagya ring umikot ang kanyang paningin. Nakapakit na sa hamba ng pinto sa pangambang mabubuwal siya. Alam na niya ngayon ang motibo ng babae sa pagsisiwalat sa kanya ng katotohanan. Ulterior nga iyon kagaya na suspetsya niya, but it should not matter. Ang mahalagay na tuklasan niyang hinayupak pala talaga si Dan. Talagang pinakasalan lang siya nito para makaganti ito sa kanya. Dahil kung asawa at asawa rin lamang naman ang kailangan niya, ay hayon at mukhang willing and able ang sekretarya nito. Hindi muna siya tumuloy sa loob ng opisina. Hindi niya kaya. Baka magwala siya at mabuko pa ng lalaki ang damdamin niya para dito na napatunayan niya ngayon na lalo niyang dapat ilihim dito. Parang sasabog ang dibdib niya sa matinding sama ng loob. Dali-dali na siyang umalis sa kinatatayuan niya. Sa sobrang pagmamadali ay hindi niya napansing may kasalubong siya. Nabangga niya iyon. Sorry, hingi niya ng paumanhin nang hindi niya tiningnan kung sino iyon. Tuloy-tuloy na siyang lumabas ng pintuang salamin. Gabi na nang umuwi siya sa kanila. Pagkagaling niya sa opisina ay parang ayaw muna niyang harapin ang kanyang daddy. Ayaw niya magkaroon ito ng katiting na suspetsya sa nadarama niya dahil baka kapag nag-usisa ito ay mabuko nito ang rason na pinagkakaganoon niya. Hindi nito dapat pang malaman na mahal na niya ang asawa niya. Baka makaisip na naman itong gumawa ng paraan para hindi sila maghiwalay ni Dan at iyon ang hindi niya matatanggap. Ayaw niya mapilitan lang ito tuloy ang pagsasama nila. Habang nasa elevator siya kanina ay panay ang agos ng luha niya. Noon niya natiyak ang 100% na mahal talaga niya si Dan. The jerk had his revenge after all, pero hindi niya ibibigay rito ang satisfaction ng pagkahatuklas na nasaktan siya nito katulad na nagawa niyang pananakit dito noon. Nang nasa sasakyan na siya ay saka niya tinawagan ng kanyang tito Alfred. Ibinili na lang niya rito ang mga papeles na hindi niya nagawang kunin. Kapag kuwan ay pasibad na siyang lumabas ng parking lot. Ilang beses na nag-vibrate ang cellphone niya pero bahagya lang na rumirehistro sa isip niya ang bagay na iyon. Para siyang zombie. Kumikilo siya pero hindi nakakapag-isip. Manhid ang kalooban niya at panalangin na lang niya ay manatili na lang ang manhid iyon. Because she knew that when the numbness wore off, the pain that would follow would be horrible. Pagdating niya sa bahay at nang naipasok na niya sa garahe ang kotse, ay hindi pa agad siya bumaba mula roon. Kailangan pa niya ng panahong makapag-ipon ng lakas na magpanggap na ayos lang siya. Isang bagay na napakalayo sa katotohanan. Because the truth was, she was hurting like hell. Maya-maya ay may kumatok sa salamin ng kanyang bintana. Nang makita niya kung sino iyon, ay hindi niya mawari kung anong mararamdaman niya. Kung magagalit, magugulat o magtataka siya. Humugot siya ng isang malalim na hininga bago niya binuksan ang pinto. What are you doing here? Malamig na tinig na tanong niya rito. Nag-aalala sa'yo mga tao.
Saad ni Den. Tawag daw sila ng tawag sa'yo pero hindi mo sinasagot ang cellphone mo. Pati mga text messages binabaliwala mo. Kinapan niya ang cellphone na nasa bulsa ng pantalon niya. Nang tingnan niya iyon ay nakita niyang ang dami-dami ng missed calls na nakatala roon. Saan ka pa galing ha? Tanong ng lalaki. Diyan lang, pabaliwalang sagot niya. Hindi mo man lang naisip na sagutin ang mga tawag sa'yo? Pake mo. Mara, hinagip nito ang braso niya para pigilan na ang paglagpas na rito. Anong Mara? What do you care? And why are you here anyway? May dapat pa ba tayong pag-usapan? Our marriage is true, isn't it? Hihintayin ko na lang mga papeles na kailangan kong pirmahan at... Hetong sinasabi mong mga papeles. Itinaas nito ang folder na hawak nito. Noon niya napagtanto ang posibleng dahilan kung bakit naroon ito. Malamang na ipapapirma nito sa kanya mga dokumento. Naiinis siguro ito na kinailangan maghintay ito ng matagal sa kanyang pagdating. Tiis siya sa loob niya. Excited siya masyado eh. It pained her to think that he was in a hurry to have the paper signed, so much so that personally came to her house to bring the papers over. Oh, nagmamadali ka nang bang permahan sa akin ng mga yan? Sorry, natagalan ako umuwi. Amin na, pipirmahan ko na. Saad niya at tumakma siyang aabutin ng mga iyon. Pero imbis na ibigay sa kanya ang folder ay itinago nito iyon sa likod nito. Not so fast, nito. What silly game are you playing? Anas niya rito. Hindi lang nito alam, ang simpleng pagtayo niya sa harap nito ay napakahirap para sa kanya. Dahil habang nakikita niya ito, ay para bang ipinagduduldulan sa kanya kung anong nawala sa kanya. Oh well, you never really had him in the first place. Pag-alo na lang niya sa kanyang sarili. Give me the blasted papers. Bulalas niya. Dumukwang siya para abutin ng mga iyon. Dahil sa ginawa niya ay napasadlak siya rito. Sinaklot naman agad nito ang baywang niya. Kapag kuwan ay umakyat ang kamay nito sa likod ng ulo niya. Kasunod niyon ang pagsakop ng bibig nito sa mga labi niya. A strong surge of emotion rushed through her whole being. Kahit gusto niyang pumalag ay hindi niya magawa. Para siyang pinaralisa ng malakas na daluyong ng elektrisidad na sumakop sa kanyang pagkatao sa sandaling magdait ang mga labi nila ni Den. No, kasunod ang maigting na protestang iyon ay itinulak niya ito palayo. Don't you dare kiss me with those lips that had just touched another's woman's. Bulalas niya. What? Hay nako Den, huwag na tayong magbulahan. Alam ko naman ang totoo. Alam ko kung bakit ka ibinuko ng sekretarya mo at alam ko rin may relasyon kayo. What gets to me is the fact that you must hate me so much for you to insist I marry you when you could have married her all along. Totoo palang hinala ni Tito Alfred. Nakita mo nga kami ni Gwen at... Si Tito Alfred? Napakunot-noo siya. Paano ito nalaman yun? Nanguhula ba to? Ang sabi niya, nakasalubong mo siya nung palabas ka ng opisina. You seemed upset, he said. Ni hindi mo nga raw yata siya nakilala. Dire-diretso ka na raw lumabas. He asked what I said or did to you and I told him I didn't even know you were there. May ipinapakuhang paper si Dad kaya ako naroroon. Paglilinaw niya, bago nito maisip na sinusundan niya ito. Bakit naroon si Tito Alfred? He wanted to talk to me. Anyway, kinompronta niya ako nang makasalubong ka nga niya. I told him I didn't even know you came to the office. And then I started thinking what you could have seen that would have upset you so much. Naisip ko na posibleng nakita mo kami ni Gwen na. I saw you alright. With my own two eyes, kaya walang saysay na mag-deny ka pa. Ano bang ide-deny ko? Totoong niyakap ko siya at wala akong makikitang masama roon. I was just assuring her that things are okay between us after... Of course, she would need assurance, sabad niya. After she told me about what she did and the reason why she did it, kakatapos lang niyang mangumpisal na siya ang nagpadala ng mga ebidensya sa'yo at nagawa raw niya iyon dahil mahal niya ako. Gee, really? Sarkastikong hirit niya. The thing is, I didn't know about her feelings. Talaga? I'm telling the truth, Mara. You can ask Gwen yourself if you like. At lalong hindi mutual ang nararamdaman namin. I am not in love with her. As far as I'm concerned, there is only one woman who occupies a special place in my heart. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi ikaw. Then and now,
You are the only woman who managed to make my heart beat in a special kind of way. Oh, please. You don't believe me? Here's proof. Itinaas na naman nito ang folder na tanga nito. Inilabas nito mula roon ng mga papeles. These are the papers that needs your sign and mine. Hinawakan nito mga iyon saka pinila sa gitna. Napamaang siya. You can always file a petition for annulment, but you would have to do it yourself. And I promise you, I would fight you every step of the way. Because after realizing with my life would be like without you, there's no way I am letting you go easily. Ano bang pinagsasasabi mo din? Kasama pa rin ba ito sa paghiganti mo? Hindi pa ba sapat na? This is not revenge. This is not my revenge, Mara. Sa maniwala ka o sa hindi, natuklasan kong mahal na kita. Tama na. They say the truth will set you free, so I am saying it. I love you. Napatitig siya rito. Could it be true? Pero, wala namang pero sa nararamdaman ko. Kaya nga ako nandito ngayon, pinuntahan ko ang daddy mo dahil kanina pa talaga siya nag-aalala sa'yo. Pati na si Tito Alfred at lalo na ako. Habang hinihintay ka namin ay sinabi ko sa daddy mo ang nangyari. Pati na ang totoong nararamdaman ko. He was so surprised but also so glad. Pero sinabi rin niya sa akin na wala siyang maitutulong sa akin. He told me he considers you an adult and you would have to make up your own mind. Kung ano man daw maging pasya mo ay susuportahan ka niya. Mara, please believe me. Hindi ko mahal si Gwen at alam niya iyon. She was just so grateful I didn't fire her. That's why she hugged me. Isa lang ang babae para sa akin. That woman is you. Do you hear me? That woman is you. Isinigaw nito ang huling pangungusap. Hoy, ano ba? Ang ingay mo. I want to announce it to the whole world so you won't doubt my words. With the world as my witness. Ang drama mo? Naibulalas niya. Pero sa totoo lang ay para siyang ipinaghehela sa alapaap, sanhi ng sobra siyang bumabalot sa kanyang puso. Kinabig nito ang baywang niya at hinapit siya nito. Do you believe me? Tanong nito habang matamang nakatitig ito sa kanya. Please say you believe me. I do. She could feel his sincerity at parang kausap nito ang kanyang daddy ay malamang nga na nagsasabi ito ng totoo. Knowing he loved her made her heart sing. Tuluyan na siyang niyakap nito. I'm sorry, nawika niya. Sa ginawa ko noon, I didn't want to make fun of you. I just... Shh! Bahagyang lumayo ito sa kanya para magawa nitong sapuy ng mukha niya sa mga palad nito. That is in the past at masabi ko ring naging isa sa mga dahilan ng pangyayaring iyon para magpursigi ako. I vowed to make something of myself so I would be worthy of you. Through the years, I lost track of you. And then imagine my surprise when I discovered that a relative of mine was working closely with your family. Nang sabihin ni Tito Alfred ang gustong mangyari ng dad mo, ay hindi ako nagdalawang isip na pagpayag. I knew that our time had come. And I was right. I love you, Mara, and I'm sorry for everything I said and did. Sabihin na lang natin quits na tayo. Aniya, ngumiti ito. Okay, quits na tayo. That's a deal and we should seal it with a kiss. Hindi siya sumagot. Sa halip, siya na ang humalik dito. Tuwang-tuwa ang kanyang daddy nung formal at totoong hiningi din ang kamay niya rito. Ilang buwan lang ang lumipas ay ginanap na ang kanilang kasal sa simbahan. Sa araw na iyon ay may mga ibinigay siyang regalo sa lalaking pakakasalan niya sa kalawang pagkakataon. Iyon ay ang larawan nitong ipininta niya. May regalo rin pala ito sa kanya. Dokumento iyon na nagsasabing siya ang nagmamay-ari ngayon ng isang thoroughbred na kabayo na nakakwadra iyon sa nature club na paborito niyang puntahan. That would rank as one of the happiest, most memorable day of her life. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Mara at Den. At lagi po nating tatandaan, ang pusong nagmamahal lagi nakakahanap ng daan. Sa kabila ng mga lihim, plano at trahedya, bumabalik pa rin ang dalawang pusong itinadhana. At sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo.
Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.